Yung mga dugtungan na walang lagay ng mesh tape, sabi lagyan na lang daw ng bikat. Nung una nilalagyan ko ng bikat, spatula gamit, pero natatagalan ako eh, kaya gumawa ako ng ibang pang kudkod, pang kayod ba, ito yung ganito, pinangkakayod ko siya para lumalim. Ito kasi yung gusto, yung bikat na ayan o. Ito yan, kakalabasan niya. Ito yung gamit ko sa spatula. Ito naman yung sa ito. Ayan yung bakal na to, yung hinilma ko. Sabi wag na raw lagyan ng gasa, pero ako, ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng gasa. Minamasilyahan ko muna siya ng manipis, yung bagong kadkad ko na gypsum board, dugtungan, kasi kapag diniretso ko siya ng gasa, hindi didikit yung gasa yan. Nilalagyan ko siya ng manipis na boral muna, tapos ididikit ko yung gasa, tapos tsaka ko siya papatungan ng boral ulit para sa akin, para mas matibay. Naglagyan ko pa rin siya ng gasa, kahit sabi ni foreman na wag na raw. Pero wala naman siguro masama kung lagyan ko ng gasa, kasi hindi naman siguro ikakapangit ng trabaho ko yun kung lalagyan ko ng gasa, di ba? Wala lang, para lang sigurado, para sa akin parang mas matibay kasi siya. Ito yung kalalabasan niya pag may gasa. Ayan, may gasa yan eh. Ayan, may gasa yan, nilagyan ko yan ng gasa. Tsaka ito. Pero di ko na sinabi kay foreman na nilagyan ko ng gasa kasi baka magalit eh. Pero nilagyan ko yan. Okay lang naman siguro yan, no? Higahanap ako ng higaan. Pucha, ang oras na, wala pa akong higaan. Nakatapos ko lang kumain. 12:30 na. Walang mahigaan dito. Ano ako higa sa semento? Malaki pa itong ginagawa namin eh. Kaya nga lang, nagkakahigpitan na kasi ewan ko, nagkakasilipan dahil sa oras. Okay lang naman, madali lang naman sumunod dun eh. Mahirap lang yung mga sip-sip na nag-aabang na lang sa'yo, nag-aabang na magkamali yung tao. Kung nakita ka nagkamali, konting pagkakamali mo lang, pipicturean ka ng mga oras. Ito na lang, gaan ko. Napansin ko yun eh, puta, pag hindi mo kadikit yung nasa taas, alanganin ka. Pansin ko yun dito eh. Kadikit nila yung mataas. Kahit anong gawin nila, parang okay lang. Hindi sila nasisilip. Hindi sila, parang kampante sila sa mga kilos nila. Parang okay lang. Parang okay lang. Tropa ko naman yung mataas. Okay lang kasi kadikit ko naman yung mataas. Kaya kahit anong gawin,
magkakahiyaan, magkasitahan. Pag ganun. Parang mahihiya yung mataas na sitahin yung kapwa ko trabahador kasi nga pinapakinabangan niya. Pero pare-parehas na naman kami trabahador. Lahat naman kami dito napapakinabangan. Kasi lahat kami rito nagtatrabaho. Hindi kami nakatunga nga rito. Yun lang napansin ko. Na kapag wala kang kakamping mataas, parang lahat ng mata nakabantay sa'yo. Hindi naman lahat. Kumbaga meron. Kumbaga pag titripan ka, hahanapan ka ng butas. Pag nahanapan ka ng butas, nga ka. Pero parang ang pangit naman ng ganun, no? Yung kahit tapat ka naman sa trabaho mo, pero may magtitrip sa'yo na hahanapan ka ng butas para mayari ka sa trabaho. Kahit wala ka namang ginagawang masama. Para sila mga bata na konting kibot, sumbong. Konting kibot, sumbong. Pwede naman sila magsalita sa tao, dumiretso. Oh, pre, ganito ganito yung oras natin, ganito tayo Hindi. Konting picture, sumbong. Tatanda na tayo Tatanda na eh. Tsaka kung hindi naman mabigat yung isusumbong mo, huwag mo na isumbong kasi parang isip bata ka naman yan. Parang nagsumbong sa tatay mo na ay si ganito, para lumakas ka, para maging certified kang sip-sip. Grabe. Parang pag magtatrabaho ka sa iba, sa kumpanya, di ba? Tatalunin yung magaling, talo yung magaling nung taong may kakilala sa loob. Kahit gaano ka kagaling, pero kung wala kang kakilala sa loob, tablado ka. Kukunin pa rin yung may yung may backer pa. Backer yata tawag doon, alam ko eh. Pag yung sinasabi nila, pag wala kang backer, tabla ka. Kalokohan, Pag walang backer, tablado. Kaya pag ganyan, mga ganyan, nakakakita ako ng ganun. Parang yung utak ko. Sabi ko, isip-isip ko parang tangina, isa rin tong mga nagpapalakasan, naggagamitan, pero bandang huli pare-pares na naman kaming trabahador. Halimbawa ako, pero hindi naman ako gulo. Makita ka na nagse-cellphone, pero hindi ka naman talaga nagse-cellphone na naglalaro, nagchat-chat o kung ano pa man. Halimbawa nakikinig ka lang ng radyo, ng sounds o di kaya kwento, kahit nakikinig ka lang, lilipat mo lang yung pinapakinggan mo. Parang pag-iisipan ka agad ng hindi maganda. Isipin nagse-cellphone ka lang. Pero dapat kung ganon, nakita mo nagse-cellphone yung tao, mo, bantayan mo, pag tumagal ng 1 minuto, 2 minuto, 3 minuto, ayun talaga, nagse-cellphone na talaga yun. Pero kung makita mo na nagse-cellphone 10 segundo lang, malamang naglilipat lang ng pinapakinggan yun. Huwag kang masyado OA. Kasi ang pangit naman ng ganun. Kakasumbong mo, mawawalan pa ng trabaho yung taong ay sinusumbong mo. Anong kinalabasan mo nun? Di ba? Pinakatunayan mo lang na sip-sip ka talaga.
tanggalan pa ng trabaho yung taong tatrabaho lang. Ano ba naman yung isang 10 segundo na maglipat ka lang ng pakikinggan mo sa cellphone mo, di ba? Hindi naman yata malaking kabawasan sa trabaho yun. Kahit bigay mo lahat ng trabaho mo sa ganito, pag may ganyan talaga mga kupal-kupal, mababaliwala lahat eh. Kaya minsan masarap pa yung may sarili kang trabaho, sarili mong negosyo, sarili mong oras, sarili mong racket. Kasi pumapasok ka sa ganito, tangina, makokontrol ka talaga eh. Yung pag tinanggal ka, wala kang magagawa. Pangit kaya yung ganun. Kung sino pa yung mga hindi naman nagtatrabaho rito sa bahay, sila pa yung mga sumbungan ng sumbungan. Malakasan. Kaya yung mga rito, yung mga may mga kapit sa mataas, kampante magsipagkilos. Puta, pare-pares lang naman kaming trabador. Kaya ewan ko sa mga to, di man ako naiinggit sa kanila na sana ganun din ako, dikit din ako nila ng mataas. Hindi ayoko ng ganun, tangina. Kaya kong magtrabaho ng maayos. Kung ma-appreciate nyo yung trabaho ko, okay. Pero kung babantayan nyo lang yung mga mali, hindi ko na problema yun. Sa dami mong tamang igagawin sa trabaho, pag nagkamali ka ng isang beses, lahat ng tama mo burado. Ang kupal ng buhay, diba? Kaya ikaw, kung may pera ka pang negosyo, pang sarili mong trabaho, samantalahin mo na, gawin mo na. Dahil ako, pag nagkapera talaga ako, sinuwerte ako sa pagtatato, di na ako papasok sa may mga ganito. May magkocontrol sa'yo, may maninita sa'yo kahit hindi ka naman gumagawa ng hindi maganda. Kumbaga kukupalin ka talaga kahit nagtatrabaho ka ng maayos. Siyempre hindi lang naman isang taong nakakaranas ng mga ganun, marami. Siyempre nakikita ko lang din sa iba, naranasan ko rin yun, kaya nga lang nung matigas pa ulo ko, pasaway pa talaga. Pero ngayon sumusunod naman ako sa trabaho. Kaya nga lang, pag may mga ganun nga nakupal, yung kahit wala kang ginagawa, di ba? Pangit yung ganun, mahirap yung ganun. Kaya hindi ako kampante sa mga tao rito. Kasi kung ano yung ginagawa nila sa iba, pwede nilang gawin sa'yo. Pwede nilang gawin sa akin, kaya hindi ako nagpapakampante. Kumbaga hindi ako nagtitiwala. Kahit nagkaangitian kayo, nagkakabatian, nag-uusap kahit paano, hindi ako nagtitiwala. Marami na akong nakasalamuhan na ganun eh. Kaya alam ko na yung dapat kong gawin. Minsan nga, pag tahimik ka lang, kunyari hindi mo alam yung trabaho yung ginagawa mo, doon mo makikita yung mga nangungupal eh. Yung mga nagmamagaling, nagpapagalingan, pero pag sa actual na trabaho hindi na nila magawa ng tama. Ang dami kong nakitang ganun eh. Mga magagaling sa salita pero wala sa gawa. Ayun yung mga kupal.
Kaya, paalam, kupal. Hanggang dito na lang. Kupal.